Yun oh. Grabe, tagal na panahon natin hindi nagkita-kita, man. Pero ito ay araw ng Miyerkules, July 2, 2025. Nandito ako sa isang rest area sa state ng Alabama. Anong syudad? Hindi ko na po alam. Basta papunta ako ngayon sa Louisiana. And pasensya na, ngayon lang ako nakapag-video ulit or nakapag-upload ng video. Kasi simula nung matapos yung Father's Day, naging dire-diretso yung mga gawain ng isang tatay na kagaya ko. Na busy po, no? Nandyan na yung, siyempre, oras sa pamilya, pag-aasikaso sa kanila, pagsisilbi sa asawa, saka sa mga anak. Nandyan na rin yung linis ng bahay, luto-luto, tsaka nandyan pa rin yung trabaho. Hindi ako nakapag-video kasi exhausting. So, I just needed a break. Parang ganon. Pasensya na po. Pero anyway, natapos ko ng edit yung video na ginawa ko 2 weeks ago. Yun yung delivery ko na pinick up ko. Saan nga ba yun? Sa Georgia yata yung pinakahuling video ko, no? Sa may Sandersville, yun. So, tapos ko nang i-edit and panoorin natin yan, men. Yun, no? Ito ang araw ng ating delivery dyan sa Concord. So, alas 9 na. 9:20 na ng umaga and ang ating appointment ay alauna pa naman. Pero maaga tayong aalis dahil baka matraffic tayo sa 401, men. Gaganon-ganon tayo sa 401 eh. Una, papunta ng yard. Pangalawa, pabalik ng Concord. Dahil dyan yung ating delivery. So, kukunin ko na yung aking baon. Larga na tayo, men. Meron na akong hinandang baon dito. You know, spaghetti and chicken. Hindi ko na nilagay sa baunan kasi balikan lang naman tayo. So, ayos na to, men. Para mamaya, pag-uwi, hugas na lang, no? So, wala na bang nakalimutan? Labas na tayo. Ay, lagay natin yung baon dyan. Meron pa tayong tubig dito. Ganda ng panahon. Puro ganun eh, no? Puro kaganyan, Kaloy. Pero paano ba natin naayusin to? Baka madaganan yung ating spaghetti, men. Pag ganyan, tapos... Yan. Nice, ayan. Good morning. Sipag ng aming kapitbahay, oh. Pinagugupit niya ng damo yung kanyang anak. Buhay bisita yan, eh. So, paano ba to? Magdadrive muna ako and cut na lang natin to sa yard, men. Gawin natin yan. Ayos namin. Dito na tayo sa yard. Ayos na to. Start na natin ang ating makina. Ayos naman tayo dito sa Codley. Init. Ayos. Ayos namin. Kunin na natin ang ating trailer. Anong oras na ba? So, 10:46 na ng umaga. At 1 oras ang biyahe. Kasi nga traffic, no? Darating tayo doon ng mga alas 12, kamo na. Maaga pa tayo ng 1 oras. Init ah. Buksan natin yung AC, man.
Ayos! Nakatakip ang ating fuel tank. Nakasecure ang mga hoses. Ayos na ang mga linya. Gumagana ang turn signal na yan. Gumagana ang turn signal. Nakaselyo pa rin ang ating trailer. Gumagana ang turn signal dyan. Nakataas ang mga airbags. Walang leak. Ayos na. Gumagana ang turn signal na yan. Ayos. Nakatakip ang fuel tank. Okay na tayo dyan. Ayos ang ating mga gulong. Ayos ang ating headlights. So ayos naman ang ating tractor and trailer. Ngayon ang gagawin ko ay ano ba to? Air leak test. Baba ang bintana, release ang tractor brakes, and then full service brake application. Dungaw. Wala ako naririnig na leak, walang problema. Release ang brakes, apply natin ang air supply ng trailer. Yung sound na yon, ibig sabihin gumagana ang ating trailer emergency brakes. That's good. So apply natin yung tractor brakes. And then, ayos na. Supplyan ulit natin ang hangin ng ating trailer. Sarado ang bintana dahil mainit. Tapos, 16 minutes na tayong naka-on duty. So, pwede na ako mag-inspection sa aking logbook. So, pwede na tayong gumora, man. Let's get it on. Traffic namin. Nakita ko yung QEW N401. Sobra. Test natin syempre yung ating trailer brakes. 2 times. Ayos na. Let's get it on, man. So, 11 o'clock na. 10:59 to be exact. And paano ba to? Tawag dito? 1 hour drive. Sabihin mo ng hour and 15 minutes. Nandun tayo ng 12:15. So, dito muna kayo sa Codley, man. Ngayon ang ginagawa nito. Lamagpas siya. Oo, maatras siya doon. Hirap naman ang ginagawa mo, boy. Sinalubong niya yung traffic. I mean, pinahinto niya yung traffic. Manual natin kasi mabibitin tayo dito eh. Mahusay itong kapatid natin na to ah. Ayun oh, hininto niya yung traffic, man. Nangyayari talaga yon kapag magde-deliver ka sa isang lugar na sobrang tight. Kailangan mong salubungin yung traffic. Nangyayari talaga yan, man. Buti hindi ako inaabot ng traffic na yan, ah. Well, hindi naman talaga, ano yan. Mga 5-10 minutes lang yan, tapos na yan.
So pagkatapos ko mag-deliver ngayon, men, uwi na kaagad tayo ng bahay. Tapos kailan tayo aalis, hindi ko pa alam. Hindi umabot. So Lunes pa lang ngayon, alanganin na naman yung ano natin. Ano ba to, yung deliver? Kasi malamang weekend na naman ako aalis. So madalit salita, yung buong linggo na to, sa bahay lang tayo, men. Makakapag-lawn ako ng makakapag-mow ako ng lawn. Oras para sa pamilya. Ayos na yun, men. Wala tayong reklamo sa ganong klaseng kalakaran. Hindi naman din maganda yung puro katrabaho, men. Let's go! Hey! So ito ang klase ng traffic dito sa QEW Toronto bound, no? Grabe. Lunes kasi ngayon. Ewan ko, no? Pero alas 11 na nga ng umaga. So ang tendency, dapat ang traffic dito ay light lang or moderate. Pero ito napaka-heavy, men. Saan pupunta tong mga to? Dapat nasa trabaho na tong mga to, eh. Hindi naman po ako no? Pero nakakapagtaka lang kung bakit ang daming sasakyan sa kalsada. Wala bang trabaho tong mga to? Ano ba to? Kasi banda doon may construction, hindi ko alam kung anong nangyayari. Baka may aksidente, pero hindi ganito dapat to, eh. Itong ganitong klaseng heavy traffic, mga pang alas 2 o alas 3 ng hapon na to, eh. O kaya alas 7 o alas 8 ng umaga. Pero nandito tayo sa kalagitnaan ng araw. Tatanghali pa lang. Medyo heavy na kagad yung traffic. Bakit? Hindi ko po alam. Malalaman natin sa banda doon kung anong meron. Kung ano ang ganap na tinatawag. Baka nga mamaya merong komosyon. Baka it's either merong na pull over and then walang shoulder, nakikita nyo naman. So, nakablock yung dalawang linya, or baka merong aksidente, or merong... Ewan ko, yun lang yung dalawang bagay na naiisip ko. It's either may na pull over, or merong disgrasya. Or, baka pwede rin na talagang sobrang dami lang ng sasakyan, at nagkakabuhol-buhol dahil may lumalabas ng highway, may pumapasok ng highway, so hindi natin alam, men. Malalaman natin yan. Pero ganun pa man, napakaganda ng ating weather. Ngayon ay 71 degrees Fahrenheit, so mga, ano ba to, 23 to 25 degrees Celsius siguro, no? Hindi kainitan, hindi kalamigan, pero naka-aircon pa rin tayo. Aircon pa more! Oh. Anong nangyayari dito? Dapat yata nandito ako sa left lane para... Pero ayos lang. Malapit naman na yung exit natin papunta ng 427. Yan po ang ating tinutumbok na freeway. Yung Highway 427. Matatapos na tong construction na to. Ayos na. Luluwag na dito sa bandang saga ng QEW, no? Wala naman ako nakikita komosyon, pero bakit ang daming sasakyan, men? Hirap din ang trabaho na itong mga construction na to. Napakainit. Tapos naka long sleeves, hard hats, safety vest, or high-vis vest. Ayan yung mga high risk sa heat stroke na tinatawag. Kaya yung mga yan, merong mga trailer na pwede sila magpalamig doon, ano? O wala naman ako nakikitang komosyon. Bakit ang bagal ng traffic banda doon? Dito na tayo sa kanan at nandito na yung ating exit papunta ng Highway 427.
Itong kalsada na to, no? Dito sa bandang kaliwa, pag dinire-diretso mo yan, mapupunta ka sa downtown Toronto. Makikita mo dyan yung mga ano nila, ang tawag dyan, sports arena. Kagaya ng Air Canada Center dati, ngayon ano na, Scotiabank Arena. Nandyan din ang Rogers Center para sa NHL. And Blue Jays, yung ano ba yun, baseball. Nandyan din siyempre yung pinakasikat na skyline dyan na tinatawag nilang CN Tower. Ay, ang dami mo na naman pinagsasasabi. Kaloy, ano ka, tour guide? Nakukwento ko lang naman po, no? Next time, pagdadaan ako dyan, ang tawag po sa freeway na yon ay Gardiner Expressway. Kapag dumaan ako dyan, minsan kasi dyan ako dumadaan kasi merong mga customer dyan, ano? Papakita ko sa inyo yung mga pinagsasabi kong mga landmarks dyan sa downtown Toronto. So, sa likod natin nga, yun yung Mississauga na tinatawag. And then itong tinutumbok natin, ang tawag naman po dito ay Etobicoke. Etobicoke, Ontario. Isa siya sa mga buo-buo ng Greater Toronto Area. Ito na! Buhol-buhol na naman, man. Dito tayo sa right lane at ako ay magko-collector, no? Dahil dito sa express ay medyo traffic palagi. Banda doon, paglagpas ng unang rampa papuntang collector, yung susunod, which is yung papunta ng Highway 27, doon ko papasokin yung collector para maluwag doon eh. Medyo maluwag doon kumpara dito sa express. So ito na nga po yung sinasabi kong rampa papunta sa collector. Itong Highway 27 na to. So dire-diretsuhin lang natin tong collector na to, men. Ipapakita ko po sa inyo kung paano umiwas sa traffic. Gawin nating landmark itong pickup truck na to, yung kulay black. Tignan natin kung sinong mas mauuna sa amin papunta sa split ng 401 and 427. Parang hindi naman pala patas kasi pickup truck yan. Pwede yan mag-swerving. So gagawin nating ano ba tawag dito? Gagawin nating marka yung truck sa harap niya. O kaya itong trailer na to. Tingnan natin kung gaano kaluwag dito, man. Nakikita niyo po yung collector, maluwag. Itong trailer na tong fluke na to, bumabagal na sila dyan. So dito, solong-solo natin hanggang doon sa may split nga ng 401 and 427. Dito nakakatakbo tayo ng 100, sa kanila nakakatakbo sila ng 90. Hindi po ba mas mabilis dito sa collector kaysa dyan? So sa mga taga dito, no, nakakuha kayo ng technique sa akin. Technique pa nga. Eh ano, nandun pa lang sana tayo, no? Kung hindi tayo nag-collector. Nakita nyo naman, napakababagal. So dito, wala na tayong magagawa dahil simula dito, talagang mahigpit na or napakagrabe na ng congestion na tinatawag. Ayos lang yan dahil sanay na tayo dyan, men. Kunwari, no? Kapag nakakotse naman ako, nandito lang ako sa right lane. Kasi itong right lane na to ay magtatapos banda doon. So, pwede mong unahan yung mga nasa left 2 lanes. So, kapag naka-truck ako, hindi ko ginagawa yon. Pero minsan, ginagawa ko rin yon. Nagmamaang-maangan ako na kunwari, hindi ko alam na mag-end pala. Kaya nandyan pa ako sa right lane. Kung makikita po ninyo, ang daming nauuna sa atin sa right lane. Lahat ng yan mag-merge sa lane natin na to. Dahil nga po magtatapos ang linya na yan.
So ito namang linya natin na to, banda doon ay magiging exit only. So usually dapat nandito na ako sa left lane pero mabagal ang traffic sa left lane. Kaya dito lang muna tayo, banda doon, tsaka ako mag-merge sa left lane. Kunwari, hindi ko alam na exit only pala tong linya na to. Kasi kung makikita po ninyo, mabagal na yung mga nasa left lanes natin. Although merong signage na yung right 2 lanes ay mapupunta sa collector. Ngayon, mag-express naman tayo dahil sa parte ng 401 na to, dito nga sa Etobicoke, grabe ang traffic sa collector. So nakikita nyo po, exit only, kaya mag-merge na ako sa left lane. Sabay thank you. So yung express lanes po dito sa highway na to ay yung left 3 lanes. At nandito pa rin ako sa pang-4 ba to? Pang-5. So 2 lanes na po yung aking pupuntahan para makapunta tayo sa express. Pero like I said, dito lang muna tayo dahil nga mabagal yung left lanes. Pero case to case basis, kagaya nito medyo maluwag na. So mag-merge na tayo sa kaliwa. And then isa pang lane para makapag-merge tayo sa express. Pero doon na natin gagawin banda yon dahil mabagal nga dito sa left 3 lanes. Dahil ang nangyayari po, no, itong right 2 lanes, hindi naman sila pupunta ng collector talaga. Ang ginagawa lang nila, sinusuhid lang nila tong traffic dahil nga mabagal sa left 3 lanes. And then doon sila mag-merge sa banda doon, papunta ng express. Kaya yung mga nasa express lanes, bumabagal dahil pinagbibigyan po nila yung mga pumapasok galing sa right 2 lanes na to, no. Kunwari, hindi ko alam na pang collector lang po itong right 2 lanes, maangan lang tayo. Hindi po maganda yon. Hindi ko po yan ina-advise na gawin ninyo. Pero dahil nga po, palagi nating dinadaanan tong highway na to, kahit na nandun tayo sa left 3 lanes, no, ang daming truck, ang daming sasakyan na gumagawa ng ganitong klaseng sistema ng driving. Kaya lalong nagkakabuhol-buhol yung traffic. Mga pasaway ba? Kung makikita po ninyo, itong mga nasa right 2 lanes na to, kasama na po tayo doon. Lahat ng yan, or almost lahat ng yan, mag-merge papunta lang express. Pero wag na tayo maging pasaway, so mag-merge na tayo sa left lane habang libre yung nasa kaliwa. Signal lang tayo ng kaliwa para pagbigyan tayo ng truck sa lane na to, napapasukan natin. Sabay thank you. Pagmamasdan po natin yung mga sasakyan sa kanan, talagang yung mga nandoon, ipipilit nilang ipasok yung sarili nila dito sa papunta ng express. Kagaya niyan. Nakikita po ninyo ang ibig kong sabihin. Merong isang tractor and trailer doon. Kapag ito, pumasok sa kaliwa, ang kapal na mukha. Parang ganon. Kasi ayaw niya pumila dito. Pero kapag siya dumiretso sa collector, eh good for him. Pero parang nawala na siya. Hindi ko makita, no? Ayun na nga, wala na nga siya. Ah, nandun pa. So ano, tama lang yung ginawa ng driver na yon. Ayan, nakikita po ninyo. Pinapahinto nila yung traffic, no? Dahil nga kakaliwa pala sila. Ayun pa, yung isa na yun. Grabe. Mga pasaway, isa pa yan, no? Ayan pa isa. Pasok mo na, nahiya ka pa eh. Oo. Papasok niya yan, men. Oo. Nagbago na isip niya kasi nahiya na siya. Dito ko lang po natutunan yung ganyang klaseng sistema ng pagdadrive. It's not a good habit to do. Kasi nga nakaka-impede ka ng traffic and it's just not a good etiquette
May ganon, etiquette. Hindi po maganda yon, no? So anyway, ito yung ating magiging exit, Highway 400. Big spot of gravel where it looks like, you know, he dumped some of his load right there. Alright. Whatever you said, bro. Anyway, yun na nga yung magiging exit natin, yung Highway 400. Magpapanorte tayo and then malapit na tayo sa customer noon, men. Anong oras ba? 11:30. So, nandun tayo ng mga alas 12. Ayan na naman sila. So, ngayon, kukunin naman natin ngayon ang right lane kasi itong lane na to ang papunta sa Highway 400. Let's do that safely. There we go. Yan, itong linya naman na to, magiging Highway 400. I mean, exit papunta ng Highway 400. So kung pupunta ka ng Scarborough, doon ka dapat sa left 3 lanes. Hindi ka dapat nandito. So ngayon, itong mga nandito na naman, susuyurin nila or maglalakbay sila dito sa right lane na to. Tsaka sila papasok sa left lane kapag malapit na sa exit ng 400. Pasensya na po, ang dami kong explanation na ginagawa. Gusto ko lang syempre sabihin sa inyo kung ano yung tumatakbo sa isip ko habang nagde-drive. Okay, let's get it in, man. Get that trailer in. There you go. So itong parte ng highway na to, ang tawag po dito ay Uptown Toronto. So sa inyong lahat na nanonood ng video na to, welcome po sa traffic ng 401 dito sa Uptown Toronto. Hey! Grabe, no? Bilangin natin yung mga linya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lanes in both directions. So tig-anim. Yan ang collector and express, no? Grabe. Ganun pa rin katindi ang traffic kahit sobra ng dami ng linya, kahit sobrang lapad ng highway. Ganun pa rin katindi ang traffic. Bakit po? Kasi 2,700,000 mahigit ang populasyon dito sa GTA, man. Greater Toronto Area. Grabe. Hindi ko alam kung anong klaseng sistema ang pwede pang gumamot sa ganitong klaseng sakit ng traffic na to, no? Sobrang lapad ng kalsada pero traffic pa rin. Siguro, skyway para magiging tollway yung skyway na gagawin pero grabe naman. Yun lang yung naiisip ko. Skyway na may bayad. Para lang sa ganon, yung mga gustong umiwas sa traffic, makapag-skyway sila, no? Pero anyway, ito na. Mga 20 to 25 minutes, nandun na tayo sa customer. Let's slow down kasi itong curve na to ay may pagka-sharp. So, pwede na akong pumunta sa right lane. Hindi ko po ina-advise na mag-merge kayo sa ganitong klaseng kurbada, no? Pero ako, as a truck driver, nakikita ko po na libre yung right lane na to, kaya pinasok ko. Yan po yung isang kagandahan sa pagiging isang tanker. Dahil nga, malawak yung nakikita kong visibility sa likod natin. Dahil yung ating trailer ay cylindrical, pabilog. Hindi kagaya ng mga boxes na limited yung vision. Yung field of vision. Yun, no? So anyway, ang mangyayari nito ay exit tayo sa Highway 7. Pag-exit doon, kakaliwa tayo sa queue, and then nandun na tayo sa customer. So, cut natin to sa exit, man. Gawin natin yan. Ito na yung exit natin, ano? Dito tayo sa right lane. So, itong linya na to ay pakanan, and madadagdagan siya ng isa pang linya sa kanan para sa mga sasakyan na kakanan. Pero, as a long vehicle, dito lang tayo sa left lane ng right 2 lanes kapag kakanan tayo. Kasi kailangan natin mag-swing ng medyo wide. So, ang tawag po sa syudad na to ay Vaughan. Pero yung kapatid ko na si Joseph, shoutout sa Joseph,
nagpauso po yan ng tamang pag-pronounce ng lugar na to, no? So, sa inyong lahat po na nanonood ng video na to, welcome sa syudad na ang tawag ay Boghan. Hey! So, kakanan na tayo. I-manual natin ang ating transmission para hindi tayo mabitin. Dahil nga meron tayong slosh. Ay. Sis, Bombay. So ito na ang tinatawag ng Highway 7. Meron tong 3 linya. Pero all the way, dito lang tayo sa left lane dahil mag-exit tayo mamaya banda doon sa Kiel. Ayoko lang pumunta pa sa mga kanan na linya na yan kasi i-exit rin naman tayo ng mga 1.5 miles siguro. Kaya dito lang natin babagbagin tong Highway 7 sa left lane. Hindi ko rin po ina-advise yan dahil as a trucker, dapat lagi kang nasa right lane. Dahil nga slower traffic, keep right ang sabi nila. Right lane is for cruising and left lane is for, tama po kayo, for passing. May ganon, Kaloy. Ano ka, teacher? Meron ka pang recital na nalalaman. Pero dapat yata nandun ako sa right lane kasi parang bagal na itong mga nandito. Pero ayos lang yan. Hindi naman tayo nagmamadali dahil 11:46 pa lang. At yung ating appointment ay alauna pa naman ng tanghali or hapon. So okay lang tayo ditong medyo matraffic, madelay, no? Parang mainit Saksak nga natin tong electric fan natin para matulungan yung ating AC. Ayan, no? Ayos na. So anyway, magdadrive muna ako, men. And cut natin to sa pagkaliwa natin mamaya sa Kiel Street. Gawin natin yan. So, dyan sa traffic light na parating. So, mag-merge tayo sa left lane. So, again, kapag kakaliwa po tayo as a long vehicle at merong 2 linya pakaliwa, dito lang tayo sa right lane dahil kailangan natin mag-swing ng tama, wide. Ano yan, Kaloy? Teacher ka ba? Kailangan mag-recite pa sila. Hindi, ano lang po, sinasabi ko lang po ito para sa mga nag-aaral ng truck driving. Tatandaan po ninyo, kapag kayo ay combination ng tractor and trailer, pagkakaliwa kayo, merong 2 linya, dito kayo sa right lane ng 2 linya na yan dahil nga sa pag-swing ng wide. And kapag kakanan naman po kayo, merong 2 linya, doon po kayo sa left lane ng 2 linya na yan para kumanan dahil nga magsiswing kayo ng wide. Hey! Got it, Professor Kaloy. Pwede na ako maging instructor, no? Mag-apply kaya ako ng pagiging instructor sa isang driving school, no? Pwede na ako maging instructor Ang unang-una kong ituturo sa mga estudyante na yan, mag-relax lang kayo, huwag kayong magmamadali, no? Tatandaan ninyo, bago kayo magtrabaho, shot muna. Shot puno. Biro lang po. Ako po ay nagbibiro lang. Wag na wag po ninyong gagawin yan. Dahil bawal na bawal yan. Kunwari ako ay isang instructor at magbibigay ako ng advice bago ako magtuturo sa mga estudyante na nagbabalak maging truckers. Ang una ko pong sasabihin sa kanila ay i-prioritize po nila ang safety. Wala na pong mas hahalaga pa sa pagiging safe mo na driver. Wala na pong ibang mas mahalaga doon. Siguro, kaakibat na noon yung kahalagahan ng buhay ng tao, yung buhay ng driver, and yung buhay ng mga motorista sa paligid niya, no? Mas mahalaga yung ganon. Pero para magawa mo na maging safe ang mga buhay na yan, kailangan mo maging safe driver, man. Yun yung isang advice na may ibibigay ko sa kanila kapag ako ay naging isang instructor. Let's go! Sana umabot tayo sa light, man. Aabot. Aabot tayo. Kalakalalay, abe. Oh. Ayos na. So ngayon, ito na po ang tinatawag na Kiel Street.
Dito naman tayo sa left lane dahil banda doon, kakaliwa tayo sa isang hindi naman traffic light. Para siyang isang center lane, kagaya po na nakikita ninyong may dalawang guhit na to na yellow. Sa ganyan tayo kakaliwa mamaya. Kung hindi ako nagkakamali, kasi construction dati, baka iniba na nila, pero cut natin to ulit sa pagkaliwa natin sa customer, men. Gawin natin yan. Ayos na. Okay. Tapos na nga yung construction at nakikita ko na merong center lane. So, kakaliwa tayo at gagamitin natin yung center lane na tinatawag. Titignan lang natin yung sign. Ito na po yung customer. So, kakaliwa na tayo dito. Kung nakikita nyo po yung kulay blue na to, ayan na po yun. Dito tayo maghihintay hanggang mag-alauna. Meron naman silang staging area. So, doon tayo maghihintay sa staging area nila. Kakatok lang tayo dito. Gagamitin natin ang kanilang buzzer. Ayos na. Ay, sa wakas makapag-deliver na rin. And then, day off, man. Sana i-unload tayo kung walang magde-deliver, kung walang appointment. Pero usually, hinihintay talaga or sinusunod talaga nila yung appointment na tinatawag. Merong Pilipino na nagtatrabaho dito eh. Kung napapanood mo man to, Kuya Alex, shoutout sa'yo. Alex ang pangalan niya. So dito tayo magpapark sa tabi nitong tanker na to. Let's just make a U-V and then back straight in. Tatlong trucks ang kasya dito, so idikit natin to sa isang tanker para may ibang makapag-park kung sakaling may darating pa. Huwag naman yung dikit na dikit, Kaloy. Baka magalit yung tanker na yun. May ganon. May ganon. Yan, ayos na yan. Ayos na. So, ito na nga tayo sa customer, men. And maghihintay lang tayo hanggang mag-alauna dahil masyado silang stricto sa oras dito. Kapag alauna yung appointment mo, alauna ka nila i-entertain. So, connected na tayo, men. Patapos na nga yata. So, pinapump lang nila yung produkto palabas. Kaya yung ating takip dyan sa taas ay nakabukas para hindi mag-implode yung ating trailer. So, tumigil na yung pump and tapos na tayo dito, men. Uwi na tayo. Yon, men. Tapos na tayo. Alis na tayo dito. Grabe. So, mag-aalas 3 na lang hapon. Okay naman yung ating naging delivery. Mabilis lang, no? Ay ko. Natatenga na na. Ang ingay nun. Normal lang pala. So kanina habang naghihintay ako matapos yung ating unloading, tumawag si Mr. Dispatcher
At binigyan na tayo ng load, men. So, dalawa yung binigay niya sa aking option na pagpipilian ko. Yung isa sa may Albany, New York. Bukas ang pick up. Martes and Miyerkules yung deliver. Tapos yung isa naman sa may Philadelphia, Pennsylvania. And ang pick up naman nun sa Miyerkules. Deliver sa Huwebes. So, syempre, pinili ko yung New York bukas. Pero naisip ko, papahinga muna ako ng kahit isang araw. Kasi nabitin ako sa pahinga, men. Sabado lang hapon, tsaka linggo, buong araw, nandyan tayo sa bahay. So, nabitin tayo sa pahinga. Kaya yung pinili ko, sabi ko na lang, sa ano na lang, yung Philadelphia, Pennsylvania. At least yun, sa Miyerkules pa yung pick up and Huwebes yung deliver. So, ayos na yun, men. So, ayan, papunta na ako ng yard, men. Uwian na ulit. At least makapagpahinga tayo ng 2 gabi sa bahay. Lunes ng gabi, tsaka Martes ng gabi. Anyway, dito ko natatapusin itong video na to. Salamat sa panonood mo, men. Mag-iingat ka palagi. Peace.